Samantala, ginunita kamakailan ang World AIDS Day kung saan ipinahayag po ng Department of Health ang kanilang planong pamimigay ng mga kondom sa mga eskwelahan sa darating na bagong taon. Ito'y pagtugon umano sa lumalalang krisis ng HIV/AIDS cases sa bansa kung saan 29 na kaso na ang naitatala kada araw. At kaugnay po nito, makakausap naman natin si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Public Affairs Committee. Magandang tanghali po sa inyo, Father Jerome. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapanood. Ayon po sa DepEd, hindi naman nila kinukonsente na makipagtalik syempre yung mga estudyante sa pamimigay po ng kanilang kondom sa mga eskwelahan. Ano po ang reaksyon at posisyon ninyo dito? Well, unang-una, ang pagdidistribute kasi ng kondom at saka yung paggamit nito ay matagal na rin namang tinututulan ng simbahan. May mga dahilan, moral na dahilan, pero sa usaping ganito, let's just be practical about this. Unang-una kasi yung sinasabi nila na hindi naman din nila tinotolerate na magtalik na lang yung mga kabataan. Pero gano'n na mai-impress sa utak ng mga kabataan. Kasi may hawak na sila, na protection pala. So how can we actually dissuade them from doing that? So that's one. So it condones yung tinatawag nating sporadic sexual activity. Total naman may protection eh. Pangalawa, na tinitingnan natin dito, kung aanalisahin natin, sila na rin mismo may mga ginawa na sila dati na pagbibigay ng kondom. Every Valentine's Day, pagbibigay naman sila nito. And throughout the program ng gobyerno, mukhang nakapaloob na yan eh. Pero nakita naman natin, nabawasan ba? Bumaba ba yung bilang? So doon pa lang, sana na-evaluate na nila, na-assess na nila na mukhang hindi naman. Dati na silang namimigay, pero bakit mukha yatang tumataas pa ng tumataas? Ngayon, Connie, meron silang binabanggit. Ito, hindi ito, kumbaga, ay inimbento lang ng simbahan. Actually, it's the secular world who actually invented it. Sabi nila merong ABC. Tinuturo nila mismo yan ng DOH, ng WHO. Sabi nila, abstain from sex. Be faithful to your partner. And then yung si condom. Lumalabas ito, yung condom, last recourse lang. Ngayon, of course, frantic ang gobyerno natin dahil andyan na lumalaganap na eh. I understand where they're coming from. Kinakailangan maging praktikal, kinakailangan na may gawin sila para ipakita naman na bilang isang institusyon, hindi sila kumbaga nagkukulang. Naiintindihan namin yon. But then again, siguro mas marami pang dapat gawin ng pamahalaan kumpara sa pagdidistributan ng kondom. Paigtingin halimbawa, yung pananaw na it's too risky, It's too risky to be engaging in sexual activities. And at the same time, yung makita nila na yung pleasure kasi, panandalian lang, kung halimbawa naman, ang kapalit ng pleasure na panandalian, ito naman pagkakasakit na hanggang kamatayan. So mabago sana yung pananaw. And I don't see the government doing that. Nai-impress talaga sa tao kung gaano ka-risky yung pag-i-engage sa sex, especially with multiple partners. Baka doon nagkulang eh. Sana dikdikin pang maigi ng pamahalaan ito. Kesa yung pagbibigay lang ng condom, reactionary na lang ito. So you're saying basically, Father, na hindi nagiging effective ito pong kampanyang ito through the years. Just like you said, talagang hindi naman bumababa ang bilang ng mga nagkakasakit, particularly nung mga kabataan. Sa inyo pong palagay, Sir, Father, ano ho ang magagawa naman ng CBCP para sa simbahan, yung mga parokyano po ninyo ay ma-educate on this issue? Kasi hindi rin naman ho talaga bumababa at nasosolusyonan pa sa ngayon itong lumulobong pong mga sakit ng HIV/AIDS at gayon din ang ating populasyon. Okay, una, sinabi ni Pope Benedict ito, nung siya ay Santo Papa pa, that caring for AIDS victims, nandoon yung simbahan. And in fact, according to him, the church is second to none when speaking of caring for AIDS victims and those infected with HIV. So talagang ando doon ang simbahan. Ngayon yung simbahan, alam niyo, meron kaming komisyon sa CBCP na tumutugon sa mga ganitong usapin. Nagbibigay sila ng seminars, nagbibigay sila ng kumbaga ay pagtuturo, and at the same time, kung ando doon na talaga, may sakit na, nandiyan din yung simbahan, nagbibigay ng counseling, tapos ando doon yung mga spiritual, kumbaga advice na ipinagkakalob sa kanila, that these people may really feel that they still belong to society, na hindi naman dapat sila, kumbaga ay i-tsopera na lang ng pamahalaan ng ating lipunan. So yun ang mga interventions na ginagawa ng simbahan. But of course, we have to remember, we don't have the ample resources.
to be doing a widespread na mga programa kasi kailangan din naman natin ng resources dyan. Ano? But in the meager resources that we have, ando doon yung simbahan, yung sinasabi natin, yung education, ginagawa ng simbahan niya. Yung tinatawag na pastoral accompaniment para sa mga na-infect na. At ngayon, going to full-blown disease, ando doon din ng simbahan, ginagawa din. So, ang point ko dito, Connie, ang usapin ng AIDS, hindi lang madadala sa condom. This really entails a concerted effort, comprehensive program, and let us just merely focus on the use of condom. Gabay din po siguro ng mga magulang kasi talaga hong pabataho ng pabata ayon sa mga pag-aaral po ngayon ang nagkakaroon pa rin itong sakit po ng HIV/AIDS. Ano hong tingin niyo doon? Tama ka dyan, Tony. Yung mga magulang, kinakailangan din naman sila ma-inform about the risk of this disease na baka biglang-bigla na lang yung mga anak nila because of their sexual activities at yung mga magulang medyo sexually permissive din, hinahayaan lang din nila siguro yung kanilang mga anak. So dapat talaga kasama din dito. Yan ang tinatawag natin concerted effort, comprehensive program. Kumbaga, holistic approach. Kumbaga partner din dito yung pamilya. Opo. Para maiwasan natin, mabawasan natin yung pag-spread ng virus. Father, meron ho ba kayong gagawing hakbang para ho hindi matuloy itong pamimigay ng kondom sa mga eskwelahan? Well, so far naman, wala naman tayong nakikita. Alam niyo, Connie, kapag nagsisimbahan, ang meron kami moral suasion. Wala naman kami police powers. Kami, hindi lang kami ng alternative. Kasi try to look at it, the government is going to, again, invest millions for that. Halimbawa, nag-distribute ng condom sa school. Sa palagay mo ba kapag nakakuha ng condom yung bata, makikipag-engage na agad yan sa sex? Hindi naman ganun kadali yun, Maaaring gawin ng bata sa loob ng school, lalong-lalo na. Paglaruan lang nila yung condom, gawin nilang balloon. Kasayang lang yung milyones na ginugol mo dyan. So, mukha yatang hindi ma-achieve yung gusto nilang mangyari dito. Because I'm very sure na yung mga condom na yan i-distribute, magiging tampulan na yan ng tukso, ng tawanan, pagtitripan lang nila yan. So, sayang lang din naman. And besides, condom is actually, available naman yun. Kahit saan ka magpunta, meron na sa 7-Eleven. So kung yung mga tao ay talagang nagnanais na gumamit ng condom, bibili at bibili yan. But people right now, I think, have that impression that pleasure is greater than the risk. Parang gano'n ang kanilang pananaw, that it's good to have this feeling, pleasurable. Huwag na natin munang intindihin yung risk. Pero gusto natin balik na rin yun na makita nila that the risk is greater than pleasure. And how do we do that? Education. Labo-labo sana ang pag-educate sa lahat ng kumbagay kabataan, sa lahat ng institusyon ginagawa ito para mabago lang yung pananaw. Baka sakali ma-arrest natin through it. Opo, consistency in education din siguro talaga ang kailangan natin. Hindi lang yung one time na pagpapaalala dito sa mga kabataan lalo. Magpapasalamat na po kami, Father, at binigyan niyo po kami ng oras dito po sa Balitang Hari. Thank you very much. Thank you very much. Yan naman po si Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Public Affairs Committee.